Presidente, huwag po ninyong gisingin ang mandirigmang natutulog kaupang sa ligmaan. Inuulit ko, mahal na Presidente, huwag niyong gisingin ang mandirigma ng pagsanguho. Natulog kauhaw sa ligmaan. Grabe mga kababayan, nagbabala na po itong mga taga Mindanao, ang mga MILF. Huwag nyo pong gisingin ang mga mandirigma. Diyan po sa Mindanao, nagbabala dito kay Marcos Jr. Mga kababayan, at ito nga po, ang taong bayan ay napasugod dito ngayon sa Senado kahit umuulan. Panoorin po natin. Hindi po kami kayang bayaran ng pera. Hindi po kami nanghingi ng pera. Hindi rin po kami tumatanggap ng pera. Bakit? Mga driver lang po kami. Pero meron po kami paninindigan. Grabe mga kababayan, iba't ibang lahi, iba't ibang tao na po at kultura ang napapasugod dito sa Senado. Panoorin natin. Muntik na yung NBI, Police, Marines, mga sibilyan. Hindi ba tayo nawa sa bansa natin? Sa Congress, nagwatak-watak din sila. Yung magkakaibigan, mga magkakamag-anak, nagwatak-watak din sa impeachment na ito. OMG mga kababayan, iba't ibang lahi, iba't ibang kultura na po ang nasa Senado. Nandito kami ng aming mga kasamahan. We are in a different group. So, di ba wala pa? Padating pa lang sila. We are here, shouting it out, very, very loud. Sara, no to impeachment. We are of the 32 million vote. Ang bumoto, isa sa mga bumoto at ang mga bumoto dito kay Vice President Inday Sara Duterte, kasama nga po sa 32 million na botante, ay nagpunta rin po dito sa Senado sa harapan mga kababayan. At dahil dyan, ipinapanawagan po nila ang no to impeachment. At dito nga po kahapon ang matinding rigudon sa Senado at gusto po nilang bawiin muli ang tangkang kudita bigo dito kay Soto mga kababayan. Walang nangyaring kudeta sa Senado dahil dyan nananatili pa ring Senate President si Alan Peter Cayetano. Pero ayan mga kababayan, intact pa po ang Senado at naiyak bigo itong si Tutase na maagaw muli ang liderato ng Senado upang pagtakpan, upang hindi na po magtuloy ang investigasyon sa flood control. Grabe na po ito mga kababayan. Speaking of flood control, sino-sino ba ang nakikita ninyong mas magandang mailagay bilang Blue Ribbon Committee Chairman? At dito sa video ito, mukhang malalaman na po natin kung sino ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman sa araw na ito mga kababayan. Ito po ang Blue Ribbon na matapang na nag-iimbestiga dito sa mga flood corruption na nangyari sa ating bansa. Nako mga kababayan, may signalis po na nagaganap. Ano po ito? Mayroon pong dalawang congressman ang natatakot na or gusto na umiska po mga kababayan. Tingnan nyo po ito. Nako, dalawang kongresista nag-resign sa Kamara. May dalawang kongresista daw po mga kababayan ang nag-resign. Ano ang ibig ipahiwatig po nito? Yan pong lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa araw na ito. Ngunit bago yan, sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, inanyayahan ko muna kayong mag-like at mag-share sa videong ito. At sa mga bago pa lang, pakisubscribe na rin po ninyo mga kababayan kung hindi ka pa subscribers. Maraming salamat pala, grabe. Patuloy na tumataas ang mga bagong viewers natin. Eto na po, hindi na po natin patatagalin ang ating mga detalye. Panoorin na po natin. Mga kababayan, wala po itong bayad ha. Pag nag-subscribe kayo, nag-like, wala pong bayad yan. Malaking tulong po yan sa amin namang content creator. Panoorin po muna natin itong mga dalawang kongresista. Sino-sino ba itong dalawang ito na mukhang nabahag na ang buntot mga kababayan? Ng kanilang resignation letter, sino Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Odocado at Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Ligaspe. At inihayag ito sa sesyon ng plenaryo ng Kamara araw ng Lunes, May 18, 2026. Walang binanggit na dahilan ng kanilang pagbibitiw sa pwesto. Inatasan ang House Secretary General na alisin na sa listahan ng House members ang dalawang nag-resign na mambabatas. Bunsod nito, nasa 360 na ang kabuang bilang ng House members mula sa 318.
Mr. Speaker, for the information of the members, we are in receipt of a letter from Representative Franz Vincent F. Legaspi of Pinoy Workers Party List informing the House of his resignation as member of the House of Representatives. Mr. Speaker, in view of the resignation of Representative Franz Vincent F. Legaspi, may we request that the Secretary General be directed to drop Representative Legaspi from the role of members of the House of Representatives. The Secretary General is hereby directed to drop Representative Franz Vincent Legaspi from the role of members of the House of Representatives. Ayan mga kababayan, so ang dalawang representatives na ito Representatives. ng Mr. Speaker, in view of the tahanan ba ito? Isang tahanan, one tahanan party list. At saka ano itong mga party list na ito mga kababayan. So pang-apat na po ito, no? Una si Saldico. Sino pa ba yung isa? Apat na ito sila mga kababayan, Saldico at dalawang ito. Sino pa ba? Ayun si Yap, yung ano sa ACT-CIS, di ba? So apat na po ito mga kababayan. Alam niyo naman po yung ACT-CIS, isa rin po yun yung Yap. Isa rin po yun sa mga nababanggit dito sa nangyayaring flood control ngayon issue, no? Ito kayang dalawang ito mga kababayan, na ano nyo ba ito? Nababanggit kaya ito sa ano? Dalawang kongresista na ito. Sino kaya ito mga kababayan? Ano kayang kinugnayan nito sa flood control ngayon? Mayroon din kaya ito mga flood control na mga issue mga kababayan? Hindi ko kilala ito eh. Na ano na lang ako no? Na mayroong dalawang kongresista na ito. No, mga kababayan, sino ito sa tingin ninyo at may kinalaman ba ito dito sa flood control na nangyari ngayon? Ito, basahin ko lang ng ano nito Inanunsyo sa plenary session ng Kamara ngayong Lunes ang pagbibitaw ni na one tahanan Representative Nathaniel Uducado at Pinoy Workers Representative Franz Legaspi. Ayan po mga pangalan, i-search nyo na lang muna mga kababayan, hindi ko pa ito na-search no kung sino-sino ito. Yung nauna nang nagbitew, si Saldico ng Ako Bicol Party List at Edyap ng ACT-CIS. Yung dalawang ito, Saldico at saka si Edvic Yap, kilala na po natin. Alam po na natin na nasangkot po sila sa flood control issue. Ito kayang dalawa, kasama rin kaya ito mga kababayan? At bakit bigla na lang itong nag-resign? Ano ang ibig sabihin nito? Sa kasagsagan ng may nagaganap ngayon na impeachment kay BP Inday. Ang sabi nga ng ilan mga kababayan, natanggap na kaya nito yung bonus nila. Pumirma din kaya itong dalawang ito mga kababayan na ayon nga sa mga balibalita may 20 million bawat isa na mga pumirma. Sa tingin nyo, kasama kaya ito sa mga maaring masangkot or maaring sangkot dyan nga po sa investigasyon sa flood control? Yan ang ating aabangan mga kababayan Aabangan po natin yan. Okay? So punta na tayo dito. Ito kasi talagang importante. Tuloy na natin. Total flood control pinag-uusapan. Sino na ba ang chairman ng committee na yan? Si Marcolita na ba? Sino na ba sa inyo sa tingin ninyo mga kababayan ang maaring mas pinaka magandang pumalit? Ako kasi para sa akin ito as long as abogado po ang ilagay dyan, okay na ako, no? Kahit pa yan sa majority or minority. Hindi mga kababayan sa totoo lang, ito real talk lang ako. Wala na pa akong pakialam kung mapunta ito sa majority or minority. Importante sa akin abogado at tuloy-tuloy na mag-imbestiga tungkol dito sa flood control, itong Blue Ribbon. Magtrabaho. Yun lang po ang kahilingan ko mga kababayan. Kay kanino pa ito mapunta? Dalawa lang po Tapatan lang tayo. Ako, logic lang ang gagamitin ko dito. Bahala kayo kung anong gusto ninyo, sino ang gusto ninyo. Basta sa akin, kay mapunta ito sa majority, kay mapunta ito sa minority, wala akong pake. As long as abogado ito at ituloy nito ang investigasyon. Kung sang-ayon kayo, agree kayo dyan mga kababayan, panoorin natin itong video na ito. Sino nga ba talaga ang maaari? We're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta, but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Yung inaabangan ng iba yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, bakit wala? Because nga, we wanted a bigger majority. And we want to move forward na hindi confrontational, pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta, but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia.
Di ba? And then, dati, flood control lang. Now, we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa namin bibigay yun sa Blue Ribbon. Di ba? So, it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin, kawawa si Juan de la Cruz. So, Sir, bakit po SP hindi si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon? because all of us agree na sabay-sabay ang problema sa bansa. So, unahin ko muna. Pwedeng devised because No. could be Yung sinabi devised. mong bakit hindi siya. We haven't decided na hindi siya. Kung ang tanong, why are we considering others? Because from the start, nung nilagay nila ako, sinabi nilang lahat, walang magdidemand ng kahit anong committee, mag-usap-usap tayo. So, meron din mga nagsasuggest na we will prioritize the flood control together with other economic and other issues. For example, yung agriculture, yung mga smuggling, etc. na nakakabaksak sa atin. So I haven't talked to them, but all of them, Senator Pia, Senator Marcoleta, all of them said, SP, discuss lang, but we're all open. So that's why we're going to go on caucus ngayon. So it may be, it may not be. So we haven't decided the wag to o siya ilagay. So karamihan ng binasa natin today ay yung mga dati na, except for a few. We're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta or Senator Pia Cayetano, mga kababayan, parehas pong nasa majority. At parehas din po silang abogado. So, para sa akin, parehas po silang qualified, mga kababayan. Kahit pa ibigay natin yan sa majority, ay sa minority, wala akong problema as long as abogado. At as long as itutuloy ang investigasyon. Ang problema, kahit pa nasa majority yan or sa minority yan, na Blue Ribbon Committee, kung hindi yan abogado at hindi rin itutuloy ang investigasyon, anong silbi ng committee na yan? Tama hindi, mga kababayan? Di ba? Tama? Dapat ituloy ang committee na yan. Kasi yan, pinatulog po yan ni Ping Lacson. At wala na pong karapatan dito itong mag-amo na si Lacson at saka si Tutasin. Nabawiin nila yan at magkudikudikta pa sila dyan, mga kababayan. Wala silang karapatan dyan, ano ho? Kasi nga, hindi nila pinagpatuloy ang investigasyon na yun ang kailangan at yun ang kagustuhan ng taong bayan. Mga kababayan, ito pa. No? Ito. Nagtatangka siyang magkudita kahapon pero hindi naman po nangyari. Panoorin natin. Ang minority bloc na dagdagan ng puwersa. Sumali na sa kanila si Senator Mig Zubiri matapos daw matauhan sa nangyaring barilan sa Senado. Narito ang aking frontline report. I would like to be associated with the minority bloc. As of this time, I would rather maintain my independence and with what is happening all over, I think I will be able to perform. Magkapatid mga kababayan, no? Magkapatid, oh. Pero ako sa tingin ko lang pumipleasing lang ito si JBR ito sa tingin ko. Sa tingin ko lang, mga kababayan, kahit pa anong mangyari, kakampihan pa rin ito at kakampihan ng kanyang kapatid. Bakit, mga kababayan? Sa susunod na video, tingnan nyo Tingnan nyo kung bakit sa tingin ko pumipleasing itong si JBR ito. Ano ho? Kasi tandaan po ninyo, sabi nga nila, di ba? Blood is thicker than water. Mas malagkit pa rin ang dugo kaysa tuloy natin. My task very well and my pet programs very well as an independent. Sa kabila ng umuugong na panibagong kudeta sa Senado o pagpapalit ng liderato, nagdeklara na sina Senators Mig Zubiri at JV Ejercito na papanig sila sa minority bloc ni na Senator Tito Soto. Unang nag-abstain ng dalawa na magbotohan ng Senate President sa pagitan ni Soto at ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Zubiri, ayaw niyang maakusahan ng pagiging fence-sitting o neutral. Binatigos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority. Pero kalaunan, inamin ni Senator Zubiri na natauhan daw siya nang magkabarilan sa Senado noong nakaraang linggo. With the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito.
at napaisip ako ng malalim. I prayed hard and discerned, I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari dito sa Senado, na maibilik natin ang dignidad ng Senado. That has never happened in the history of this great body. Sablay ka naman dyan, Zubiri. Ibig mong sabihin, nagdasal ka lang. Ibig mong sabihin, walang dignidad ang Senado. Nito ngayon. Ngayon pa nga lang nagkakaroon ng dignidad eh. Di ba? Ngayon pa nga lang nagkakaroon ng dignidad ng Senado dahil nakikita na po ng lahat na magkakaroon ng investigasyon. Ito pong kahilingan ng taong bayan. Yan po ang gusto ng taong bayan eh. Hindi inuuna ninyo ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Oo, kasi nga, kung ma-impeachment si Inday Sara, hindi naman makukuha, mababawi ang perang nawala sa flood control. Pero kung ituloy ninyo ang investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee sa panahon pa ninyo na kayo pa ang may hawak ng chairmanship, si Ping Lacson, nakakasama ninyo sa majority. Kung tinuloy lang ninyo, di makikinabang ang buong bansa, hindi lang ang mga politiko. Dito kasi mangyayari, mga kakampi lang ninyo at mga galit lang sa mga pamilyang Duterte ang makikinabang dyan. Lalo na yung mga politikong gahaman sa kapangyarihan at mga magdanakaw. Takot lang kayo sa mga Duterte kasi nga hindi na mapapayagan ang inyong pagnanakaw. May taga-booking. Si Senator JV naman nagpasalamat na inalok siyang maging majority leader ni Cayetano, pero gusto raw niya maging independent at mapabilang na rin sa minorya. Buwelta dyan ni Cayetano. I also understand. I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends. Gayunman, kahit nadagdagan ng minorya, 13-11 pa rin ang bilang at walang kudeta sa liderato ni Cayetano, bagamat absent na naman si Senator Bato de la Rosa. Bago ang sesyon, nagpa-presscon ang Senate President. Bukang bibig niya ang kudeta. Una nang magpa-prayer event siya sa loob ng Senado kasama ang ilang religious leaders. What I do not know is if this is the beginning of my journey as the Senate President or if this is a despedida. May Bible version na galing daw kay Senator Joel Villanueva. 2 Chronicles 20:12. For we are powerless against this great multitude that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Yan po ang pinadalang verse ni Brother Joel, ni Senator Joel at 10:48 a.m. today, because we do feel the forces ganging up on us. Ayon pa kay Cayetano, may nag-send sa kanya tungkol sa pinakamaiksing termino na Senate President. Kaya biro niya, someone sent me that the shortest serving Senate President served for 13 days. Di ko alam kung matatalo ko yung 13 days o kung 7-8 days lang po tayo. sa nasabing press con din, sinabi ni Cayetano na may mga naganap na mga pagpupulong at tawagan kaugnay sa ulat ng posibleng pagpapalit ng liderato ng Senado. Okay pa lahat, sabi yung walang bibigay pero grabe ang pressure. At saka talagang pinag-aaway. Sinasabi daw may 13 na, may 14. Kaya giit ni Cayetano, handa naman daw siya kung hanggang 8 araw lang siya bilang Senate President. Kung nilagay ako dito ng Panginoon for an 8-day mission, tatanggapin ko yon. Pero kung ang mission ko is simulan yung impeachment, tatanggapin ko rin yon. Hindi rin daw siya magre-resign sa gitna ng panawagan na magbitiw siya matapos makatakas sa Senate premises sa Senator Bato de la Rosa at ang barilan sa Senado noong Miyerkules. So dun sa nagsasabing ang sama ng misleading yung misleading itong report itong News 5 mga kababayan. Sabi niya makatakas daw si Senator Bato de la Rosa. Paano mo sabing makatakas? Mayroon bang kaso si Senator de la Rosa dito sa Pilipinas para sabihin mong makatakas? Unless kung ikaw na nag-report, ito mga kababayan sorry diretsahan na po tayo dito kasi kailangan na po natin maging focus na po tayo sa lahat kung sino talaga ang mga kalaban. Sino talaga ang mga nagbibigay ng mga maling narrative or misleading narrative. Pakinggan nyo nga uli ang sinasabi nitong reporter. Mali Kaya kailangan talaga punahin at sitahin kaagad natin Resign sa gitna ng panawagan na magbitiw siya matapos makatakas sa Senate premises sa Senator Bato de la Rosa
matapos makatakas. Bakit nakakulong ba si Senator Bato de la Rosa? At saan ba siya tumatakas? Bakit ang sama ng kanilang narrative, mga kababayan? Makatakas, di ba? Ang pangit sa totoo lang. News 5, kaya kayo hindi na kayo pinagtitiwalaan eh. Matutulad na rin kayo sa ABS na fake news. Di ba? Fake news na rin ang mangyayari eh. Kasi kayo, ang mga misleading ang inyong mga ginagamit na words eh. Di ba mga kababayan, saan siya nakatakas? Batapos daw makatakas sa Senado. Ano yun? Bakit kinulong ba siya sa Senado para makatakas? Mali eh. Pwede naman makaalis, di ba? Kasi hindi naman po siya nakakulong, hindi naman po siya takas or bilanggo, hindi naman po siya convicted para sabihin mong takas, makatakas. Ang sama, di ba mga kababayan? Kayo, gusto nyo ba yun, yung ganung narrative, makatakas? At ang barilan sa Senado noong Miyerkules. So dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Correct. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. 'Di ba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Mga kapatid, Mean Los Baños. Sorry ha, madam. Mali talaga yung word mong ginamit na makatakas. Sorry talaga, sorry. Mali yan. Sana ayusin nyo naman yung inyong mga ginagamit na mga wordings dyan. Misleading masyado ang narrative ninyo. Napapaghalataan kayo, na-obvious kayo ng taong bayan. Hindi magandang pakinggan ang mga ginagamit ninyong narrative, no? Ayan mga kababayan. So, yan, kita nyo naman po mga misleading narrative nila. Or Marcoleta, but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Yung inaabangan ng iba yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, bakit wala? Because nga, we want... Alam nyo mga kababayan, Sabihin ko na, we're considering Senator Pia. alam nyo mga kababayan, maging panatag na po tayo Lahat ni na hindi na po mababawi or hindi na po babaliktad itong 13. Hindi na po itong mabaliktad ng mga 13 na itong mga kababayan. Tingnan nyo po itong video ni Senator Marcolita ha. Let me just ask. Yung inaabangan ng iba yung Ay masahol pa sa hudas ito pagka nagsipagbaliktaran itong mga kababayan. Kasi nga Warrant. Ayan wait lang ha. Warrant. Nagbuwis ng buhay dito si Senator Bato de la Rosa para lang sa wala. Panoorin natin si Senator Marcolita. Coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong ko na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kasi wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Dahil buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyang kakakalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire your lawyers. Pwede ka makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig. Sino tutulong sa iyo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung ano lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes, so I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, saan na Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Correct.
Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayong membership sa ICC, sa Rome Statute. Tama. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililinlang lang nila kayo. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. Isurrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Senator, sabi ko ng OSD, di ba, enforceable ito. Halika dito, hindi kita nakikita. Sen, after nung what happened on Wednesday, sa tingin mo na solidify lalo yung majority? Na-solidify yung ang samahan majority. ng After 13. nung what At happened on nakonsensya ba Wednesday? si Senator Miken? I don't know. Sinabi ko lang yun because yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Pero ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay. Yun ang importante. Buhay niya yun. Paano mo i-disregard yun? Kaya ba nag... Kaya mas masahol pa kay Judas. Yung maghuhudas sa amin. Correct. So nakonsensya si Senator Mix kaya nag... Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Tama na po, okay naman. Teka, ano? Sige, ano? Nilipit talaga ng mga ministry, no? Mix yun nga parang nakonsensya. Hindi na gusto yung nangyari sa Hindi, wala kami pag-uusap ng gano'n. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo ni Senator Mix. Okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba? Nung nagtutukan. Oo, kaya lang. Nakaupo ako ron. Nag-iisip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Pagkatapos, sari-sari, kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na? Kaya nga, no, ang nakakalungkot itong mga mainstream media, mga kababayan. Tingnan nyo ha, mas mahalaga pa sa kanila yung feelings ni Mig Zubiri, nag-inarte si Mig Zubiri, mga kababayan. Samantalang itong si Senator Bato, nagbuwis ng buhay. Eh kung nadulas doon, di namatay, di ba si Senator Bato na-aksidente, di ba? Pwedeng atakihin yun or mabagok ang ulo. Yun ang dapat ninyong bigyan ng malaking halaga. Pero itong mga mainstream media, yung pag-iinarte ni Mig Zubiri, yun pa yung kanilang itatanong. At napaka walang kwenta itong mga media, no? Pero ano bang problema ni Senator Marcolita doon? Eh, hindi nga nila kakampi yun eh. Gusto mo, doon pa magbigay ng kinukonsensya nyo pa si Senator Marcolita doon? Ay, naku, itong mga mainstream media minsan talaga wala sa hulog magtatatanong, di ba? Kaya mas nagugustuhan pa ng mga taong bayan, yung mga vloggers na kausap ng mga politiko or nag-i-interview di ba? Sino ba ang gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kami gagawa, no? Nagko-caucus kami, in-extend namin ang caucus dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman na diniliber nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang nagbi-briefing kami, hindi pa kami gaanong nakakalahati. Bigla nga may putukan na ganito. Diyos ko ka. Natakot din kayo? Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Kailangan bang mangyari? Why? Sir, was the Senate really under attack during that time? What do you think? Kailangan pang nandun yung mga elemento na yon at sasabihin pa. Meron daw, may kinukuha susi daw yung ganito. Kung mayroong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang BI? Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsasip? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala na.
Nanonood ako sa inyo, wala man lang nagtanong sa inyo eh. Sir, ano ba bang authority niyo? Ba't kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Oh, yan! Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw yun, sabi, sinalings daw kasi ni Senator Bato. Pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tae, kakain siya ng tae? Thank you. Warrant. Yan mga kababayan, pag sinabi ni Senator Batong kakain siya ng tae, Trillanes. Oh, pag sinabi ba ni Senator Bato, kakain siya ng tae, kayo ro bang mga mainstream media, ganun din ba kayo? Kakain din ba kayo ng tae? Alam niyo mga kababayan, napakaganda na sagot ni Senator Marcolita eh. Pahiya dito itong mga mainstream media eh. Kung tutuusin, dapat ang follow-up nilang tanong doon, oo, sige, sabihin natin ganun na lang, na nandito ka Trillanes. Ito mga mainstream media, tuturuan ko kayo bilang isang patas lang na pagtatanong sa tao. Sige, tuturuan ko kayo. Kung patas kayo talaga, di tinanong ninyo at ang sagot ni Trillanes, nandito ako kasi sumagot lang ako sa hamon ni Senator Bato. Tanggalin na natin yung sarcastic na pag inutusan ka ni Senator Bato ng kumain ng tae, kakain ka ba, Trillanes? Siyempre, sagot mo hindi, di ba? So wag na natin itanong yon. Ang tanong dito, mga mainstream media, dapat, ang follow-up yung tanong, Sir, oo, tama kayo dyan. Sumagot kayo sa hamon. Pero, legal ba? Nasaan ang inyong legality? Mayroon ba kayong karapatan na kayo mismo ang bitbit ng warrant? Aside from dyan sa sinasabi ninyo na sumagot lang kayo sa hamon sa inyo ni Senator Bato. Yun dapat ang follow-up eh. Di ba mga kababayan? Ang problema, nakiki-write on itong mga mainstream media dito kay Trillanes na palibhasa sinasabi ng mga 18 Marines na nakatanggap din mga malita itong mga mainstream media. Hindi natin alam kung sino. No? Yan. Kaya alam nyo mga kababayan, kitang-kita na po talaga kung sino-sino ang mga gustong magtakip, ang pagtakpan at ang pinagtatakpan. At sino yung sindikato. Wala eh. Pati mga mainstream media, mga kababayan, pasok na pasok sa mga sindikatong style eh. Kasi tingnan nyo, kung tutuusin, ganun dapat ang mga tanong eh. Hindi eh. Ano mo doon kay Senator Mig? Sinabi niya na kung si anak ng tinakpa. Pakialam namin yung kay Migs na yan. Himod po kay Marcos yan eh. Di ba? Kahit pinahiya ng tatay niyan doon sa kampanya nila noon ni BBM eh. Baliwala lang sa kanya eh. Kasi ang niyan eh, makakuha lang ng Senate presidency eh. Di ba? Yan lang naman yan eh. Ngayon, iyak na sila mga kababayan kasi nga hindi na po hawak nitong Marcos Jr. ang liderato ng Senado at yun ang pinakaayaw nila. Hindi po magpapagingtuta si Senator Alan dito po kay Marcos Jr. Ito mga kababayan, silyuhan muna natin kung bakit hindi na po sila babaliktad ito. Yung mga 13 senador na yan, malabo pong bumaliktad yan. Iba't ibang kasong kriminal ang posibleng kaharapin ni Senator Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang opisyal ng DPWH. Ito'y matapos isumite ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang kanilang preliminary investigation laban sa mga ito na may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, dadaan ang resolution sa pagsusuri ng anti-graft body. Laman ng mga investigasyon ng DOJ ang mga ebidensya na mayroon umanong umiiral na network ng mga opisyal ng gobyerno na inabuso ang kanilang katungkulan upang manipulahin ang mga detalye ng proyekto, paglalabas ng budget at dayain ang proseso ng public biddings. Moving forward, the next step will be to allow the Office of the Ombudsman to conduct its own independent review and resolution on the merits of the case. Sa independent review ng Ombudsman, 3 posibilidad ang pupwedeng kahinatnan ng resolusyon: pagtibayin, amyendahan o baliktarin ang findings bago tuluyang maisampa ang mga kaso sa hukuman.
Bukod kina Bonoan at Estrada, inirekomenda rin na ituloy ng NBI-DOJ Task Force ang mas malalim pang investigasyon upang tuluyang matukoy ang mga natitirang John and Jane Doe o hindi pa nakikilalang mga individual na nagsilbing middlemen o naghinabang sa project allocations. Posible namang maharap ang mga ito sa kasong plunder, violation sa anti-graft and corrupt practices. Ayan mga kababayan ha. Sa tingin nyo kaya matatakot pa itong si Jinggoy Estrada? Ito muna. Yung Siam, malabo na po yun na bumaliktad pa. Malabo na po yun, lalo na si Chis Escudero. Malabo na po yun mga kababayan. Tandaan po nyo, si Senator Chis Escudero, abogado rin po yan. At matagal na rin po yung senador. Alam na po niya ang karakas ng kanyang mga kasamahan. At alam po niya ang mga galawan ng mga politiko. No? Alam po nila na pinupolitika lang sila at ginigipit lang sila para bumaliktad, para mapasunod muli. Pero mahirapan na po sila. Ngayon, pulsuhan na natin yung apat na bago muli. No? Muli nating pulsuhan kung ba mayroon pa bang chance na babaliktad. Una, yung apat, si Cayetano, Pia. Hindi na po yun babaliktad kasi kapatid niya yan eh. Imposibleng ilaglag niya yan. So, 10 ay 10 na. So 3 na lang. Yung 3, unahin na muna natin si Ligarda, mga kababayan. Si Ligarda, ginigipit na ang kanyang anak. Yung kanyang anak, mayroon pong hawak na mga ebidensya dito sa flood control. No? Saka lang ngayon nilabas naman ang kung ano-anong mga house-show na mga kaso dito kay Leandro Libeste na anak niya. Kita nyo na? Ngayon, itong si Ligarda, nandoon dati sa majority nila Lacson, nila Soto. Pero kahit nandoon siya, wala pong nagawa ang kanyang pakikipag-alyansa or pakikipag-majority, pakikisama dito kila Soto. Dinikdik pa rin ang anak niya. Ngayon, sa tingin nyo kaya, pagka bumaliktad itong si Ligarda, sa tingin nyo kaya, hindi pa rin tutuluyan itong si Libeste? Tandaan ninyo si Libeste, hindi na po yan titigil. Naumpisahan niya na po yan. Kasubuan na po yan. At isa pa, nag-OJT po yan kay Tatay Digong. Pagpapatiwakal, para po silang tumalon sa napakataas na building. Pagka tumalon pa sila sa kabilang bakod, bumaliktad pa sila. Hindi lang basta paghuhudas yan mga kababayan. Pagpapakamatay po ang gagawin nila. Ito yung opinion ko lang yan ha. Yung dalawang Villar, magkapatid. Yung Camille. Si Camille mga kababayan, oo, maari, walang anomalya dito. Pero, isa po ito sa, kung dahil kay hindi dahil kay BP Sara, hindi po ito mananalo. Katulad po ni Senator Aimee, linaglag na po sila ng alyansa ni Marcos. Di ba? Originally si Aimee at saka si Camille, andun po yan sa ticket ni Marcos. Pero nilaglag po ni Marcos ang mga katikit niya, katulad ni Senator Bong Revilla, si Budots. Di ba? Nilaglag niya po yan mga kababayan kasi nga po, hindi po bumuto that time ang mga anak ni Revilla sa impeachment ni BP Inday. Kita nyo mga kababayan? So ngayon mga kababayan, itong mga ito ay hindi po na po basta-basta aalis yan or babaliktad pa yan si Camille. Dahil kung hindi dahil kay BP Inday, hindi po siya mananalo. Alam po natin yan. Alam po ng sambayan ng Pilipino yan. Now, punta tayo dito kay Villar. Si Villar mga kababayan, si Mark, silang dalawa ni Camille ay nandun sila dati sa majority. Pero kahit nandoon sila sa majority, kinakalkal at kinakasuhan pa rin. Una, ang kanilang kampanya, yung kumpanya nila, diba? Yung negosyo nila, inuungkat na. Plus, dito ngayon, si Mark Villar ang mukhang gustong targetin nitong administrasyon. Dahil nga po sa siya ay dating DPWH Secretary ni Tatay Digong. Kaya mga kababayan, kung babaliktad pa yan, naku po, pagpapatiwakal po yan dahil nga sa nandun na sila dati pero inimbestigahan pa rin sila. How much more ngayon? Kaya ngayon, total, 1, 2 taon na lang, wala nang 2 taon ito mga kababayan. Maniwala kayo, ito na lang last na nila ito, huling barahan na nila itong impeachment. Kaya gagawa na po sila ng pinakamatitinding maaaring panggulo na lang mga kababayan. Kaya relax.
relax po sana ang ating mga kababayan. Maging mahinahon po sana ang ating mga kababayan. Teka lang, nawala ang aking camera. Ha? Maging mahinahon po sana kayo, maging relax po kayo kasi nga mukhang gagamitin na nila ang huling alas nila. Ano yun? Yung maging magulo ang ating bansa para mag-declare sila ng martial law at hindi na sila mapaalis dyan sa pwesto. Ginawa na po ito ng ama niya. Huwag po sanang mangyari na maulit ito nitong anak na ito. Kaya mga kababayan, magmatsyag po tayo. Huwag po natin idadaan sa init ng ulo. Tingnan nyo po, ang ating mga kababayan dyan sa Mindanao, galit na po dito. Mukhang may matindi na po rito ang hinaing kay Marcos Jr. Panoorin nyo po itong video na ito mga kababayan. No? May nagaganap po ngayon sa Mindanao. Panoorin nyo po ito. Maging mahinahon sana ang ating mga kapatid na mga Muslim, mga kababayan at mga MILF sapagkat ito pong nagaganap sa Mindanao mga kababayan ay ito po yun, ito po ang nagaganap ngayon sa Mindanao na nakakatakot po na anytime po pwede pong sumiklab. Tingnan nyo po ito mga kababayan, ito po yung ang kwento po dito. Ang kwento po nito mga kababayan ay North Cotabato Today, sabi dito, ibalik si Al-Haj Murad at sagipin ang peace process. Sipin nyo mga kababayan, ibig sabihin, pag hindi binalik si Al-Haj Murad, mukhang mawawala po ang peace process. Magbabalik na naman po ang Mindanao sa matinding kaguluhan na naging problema po ng ating bansa noon bago dumating si Tatay Digong. Pagdating po ni Tatay Digong, naging payapa po ang ating mga kapatid na mga Muslim. Mga kababayan? Isang matalim at direktang babala ang pinatama ng Moro Islamic Liberation Front, MILF, sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Lunes, Mayo 18, upang igiit ang agarang pagbabalik kay Al-Haj Murad Ibrahim bilang Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. Mukhang mga kababayan, sinusubukan ni BBM nagalitin ang mga kapatid natin mga Muslim. Hindi kaya ganito ang gusto nilang mangyari mga kababayan? Para pag nagkagulo ay magdideclare siya ng martial law at wala ng eleksyon. Kaya mga kababayan, saan man tayo makarating ng mga rally, sana wag po natin pairalin ang init ng ulo sapagkat si Tatay Digong na mismo nagsabi noon, baka mag-declare ito ng martial law dahil manang-mana ito sa kanyang tatay na ayaw na pong umalis sa posisyon. Kaya bagamat gusto ko ang ginagawa ninyo na magsalita kayo, pero gawin nyo sanang mahinahon mga kababayan. Iwasan po natin na magkaroon po ng sakitan, magkaroon po ng hindi magandang maganap. Alang-alang din po sa atin lahat na mga kababayan sapagkat
alam po natin, sabi ni Senator Aimee, itong kanyang kapatid na si Marcos Jr. ay lango ito sa pinagbabawal na pulburon, umaga, tanghali, gabi. Kaya pagka ganun na po ang istorya, wala na pong matinong magagawa po itong presidente natin na ito. Anytime po pwede po niyang mag-declare ng martial law basta gumawa po kayo ng gulo. Wag po sana, nakikiusap ako sa inyo. Bagamat nirerespeto at ginagalang ko po kayo, humahanga po ako sa inyo dahil matapang po kayong nagsasalita ng inyong mga hinaing. Patungkol po nga dito sa ibalik ang peace process at si Al-Haj Murad, ang leader po ng MILF. Grabe mga kababayan. Panoorin natin. Ayan, no? Mahal naming Presidente Bongbong Marcos, hinihingi namin sa inyo na ibalik ang Act 11 inendorso ng MILF CCJs at ibalik si Presidente Bongbong Marcos. Hinihingi namin sa inyo na ibalik ang Act 11 inendorso ng MILF CCJs at ibalik si Al-Haj Murad Ibrahim. Hinihingi namin sa inyo, mahal na Presidente, huwag po ninyong gisingin ang mandirigmang natutulog kaupang sa ligmaan. Inuulit ko, mahal na Presidente, huwag niyong gisingin ang mandirigmang ng pagsamuraw. Natulog kauhaw sa ligmaan. Ayan po mga kababayan, ibalik daw po si Al-Haj Murad at huwag mong pilitin ang mga kababayan natin na gisingin daw po ang mga mandirigmang natutulog. Mahal na Pangulo, huwag nyo pong gisingin ang mga mandirigmang natutulog. Grabe, libu-libong mga taong bayan ng Bangsamoro ang kasalukuyang nagtitipon-tipon po dyan mga kababayan sa Cotabato para nga po ipanawagan ang peace rally na dapat ay ibalik itong si Al-Haj Murad, ang kanilang leader. Si Marcos Jr. talaga mga kababayan, sa tingin ko sinusubukan niya talaga na ang taong bayan ay magwala ng tuluyan nang sa ganon magkaroon siya ng paraan o dahilan para mag-declare ng martial law mga kababayan. Wag po sana tayo palilinlang dito sa panluloko ni Marcos Jr. sa atin mga kababayan. Wag po sana natin ibigay ang kanyang mga kababayan, ang kanyang gusto na na para makapag-declare siya ng martial law, gagamitin niya po tayo mga kababayan. Ito pa, dito naman sa Luneta, dito naman sa ang mga kapatid nating mga Muslim mga kababayan, dito naman sa GSIS na ito, sa Manila, GSIS, sa Senado na po, ito na po ang kalagayan ngayon. Suportahin natin si Inday Sara Duterte ng impeachment. Kawawa po yung mga Pilipino. Bakit tayo nag-impeachment? Malapit lang naman yung eleksyon 2020. Kung hindi natin gusto si Inday Sara, malapit lang yung eleksyon, di wag natin ibuto. Bakit kailangan natin magwatak-watak tayo ngayon sa impeachment na ito ngayon? Sa Senado, muntik na yung NBI, Police, Marines, mga sibilyan. Hindi ba tayo nawa sa bansa natin? Sa Congress, nagwatak-watak din sila. Yung magkakaibigan, magkakamag-anak, nagwatak-watak din sa impeachment na ito. Hindi niyo ba alam, yung impeachment na ito, ang makikinaban nito, yung gusto niya manatiling sa Kristo. Basta tayo mga Pilipino, kailangan tayo, magkaisa tayo. No impeachment kay Sara!
palagi natin sinasabi na si Inday Sara Carpio, kung may nagawa siya na hindi tama, wag natin ibuta 2028. Hindi natin kailangan mag-impeach. Para sa atin yan, gumagasto ang senador, gumagasto ang Congress para sa impeachment. Wala mang kasalanan si Sara. Alam niyo ba, 125 million? Napakalit lang yan. Ginastos lang yan sa opisina. Alam niyo na, mga kapatid kong pulis. Sino yung government dito? Alam natin yan, na gumagastos ang opisina. Alam niyo yun. Bakit yung mga mali-malita? Huwag tayo magbanggit ng pangalan. Di ba mayroong mga mali-malita? May mga ebidensya na wala namang, hindi naman na-impis. Dapat lang yan ang inimpis. Binoto na taong bayan yan. Alam niyo ba yung mga mali-malita? Pira natin yan mamayang Pilipino. Lahat tayo. Lahat ng government. Tayong mga mamayang Pilipino ang nagsusweldo sa kanila. Pira natin yan. Bakit tayo pumapayag na yung malitat nadala lang sa ibang tao, nadala sa ibang country? Tinatago nila. Kaya kailangan natin yung mali-malita na yan, yan ang imbestigay natin. What supportay natin si Inday Sara Duterte ng impeachment. Kawawa po yung mga Pilipino. Bakit tayo nag-impeachment? Yan mga kababayan, ayan po ang ating mga kababayan na nagsugod po dyan sa Senado. At ito pa po, ngayon na po ito mga kababayan, umulan pala sa Senado pero hindi po nagpatinag ang ating mga kababayan. Hindi po kami kayang bayaran ng pera. Hindi po kami nanghingi ng pera. Hindi rin po kami tumatanggap ng pera. Bakit? Mga driver lang po kami. Pero meron po kami paninindigan. Yan po yung pinaglaban namin. Matibag versus bato. Hindi nila tayang tibagin ang bato. Ang impeachment, lamang na tayo. Sana nga lang po, wala akong bibitaw. Kaya ipagdasal po natin na sana buo ang ating Magic 13. Ngayong araw dapat kami mga DRS, nag-uusap kami kahapon, nagpahinga muna kami kahit isang araw man lang. Kasi sa araw-araw nating ginagawa na pagsisigaw sa kalsada, baka naman sa sunod na mga araw, ang aming mga motor ay itutulak na lang. Kasi wala na kaming paggasolina. Diba? Pero galing ako sa bahay, pag-uong ko sa bukid, may nagpuking. Dito talaga sa G6 nagput. So kumbaga, hinihila ang manubila ko na makarating dito sa Senado. Inarito na ako. Nagpakita po ako. Hi Ma'am Fima. Good afternoon po. Sana mga kapatid, ituloy po natin, bantayan po natin ang Senado. Kasi maraming ugong-ugong, haka-haka, naririnig na natin. Fake news man yan, o hindi totoo, basta mapagmatsyag po tayo. Hindi natin hayaan na ang mga kurakot dyan sa Senado, sila ulit ang upo. No way. Kaya, kung pwede po sana, nagkalat na nga po ngayon sa social media namin, lalo na sa mga GC namin, na tayong lahat magpahit ng profile na andun si Senator Alan Cayetano. Diba? Kinalat po namin yan. Ngayon, nung nandito tayo sa panahon ni Bato, Ayan mga kababayan, no? So ito po ang ating mga kababayan dyan nga po sa Senado. Kahit na umuulan po ngayon, ay hindi po hadlang upang magtungo po sila dyan at makiisa at suportahan nga po sa Senator Bato at ang mga senador at no impeachment pa rin dito kay Senator, kay Vice President Inday Sara Duterte. Sama-sama na po ang mga taong bayan sa pagpunta dyan. Ito pa po mga kababayan, no? Kaso nga lang IBS-CBN po ito eh. Mahirap na po palabas eh, no? Ipapanood po sa inyo. Pero magnanarrate na lang po ako mga kababayan. Tinuturo po niya, ito po ay sila po ay isa sa mga 32 milyong Pilipino na bumuto na ayaw po nila ng impeachment. Ano ho? Ang ating mga kababayan ay iba't ibang kultura na po ang napapasugod diyan sa Senado, mga kababayan. So, dapat lang po na suportahan po natin ito. Ano ho? At huwag po natin hayaan na mapunta tayo sa kagustuhan ni Marcos Jr. na ano yon. Ang kagustuhan po ni Marcos Jr. ay magkagulo po ang mga nangyayaring
event or mga rally-rally ngayon upang sa ganun makapag-declare po sila ng martial law. Wala na po silang takas dito mga kababayan dahil ito pong Blue Ribbon Committee ay nakatakda na pong mag-imbestiga, magpatuloy ng gagawing hearing. Kaya pagka nagkaroon na po ng hearing, makikita at malalaman na po natin kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Kayo ba, nai-excite na rin ba kayo mga kababayan na darating din po itong araw na ito para sa flood control corruption na magkaroon na po ng katuparan at magkaroon na po ng hustisya ang taong bayan mga kababayan? All positions were declared holdover vacant. from the Holdover, previous, yes. In accordance with Section 19. Will you refresh me with Section 19, Your Honor, Mr. President? Because, Yes. Mr. The President, minority leader is recognized. I heard, and we saw the notice, the message from the House of Representatives, and you have referred the articles of impeachment to the Committee on Rules. May we know if we have already constituted the Committee on Rules? The Committee on Rules is in the acting capacity. So in accordance with Section 19, the same members and Senator Villanueva. Actually, for your information, Minority Leader, we were in caucus and wanted to meet also the minority to start reading the committee chairmanships, but we thought it prudent to convene the court first, and then when we remove our, after we convene the court and suspend, we can go back into session to start reading the committees. So I take it that right now the chairman of the Committee on Rules is in an acting capacity. Yes, Senator Villanueva. And the membership at this point would only be the ex-officio members. And ang tanda-tanda na nito mga kababayan, di pa rin niya alam kung ano ang mga, yung Section 19 na yan, kung ano ang mga dapat, ano dyan. Ang tanda nitong senador mga kababayan, no? Wala pa rin alam, di ba? Ay nako talaga naman. Pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. A few moments later. It was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Soto, alam niya nga arestuhin namin. Kami ba iikot sa loob at mapapasok ba namin lahat ng tao? Meanwhile, Sino naman mag-aakalang dadating siya? Hindi ko naman alam eh. Talaga, walang information sa inyo. We didn't know. We were also surprised. Pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. A few moments later. It was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Soto, alam niya nga arestuhin namin. Kami ba iikot sa loob at mapapasok ba namin lahat ng tao? Meanwhile, Sino naman mag-aakalang dadating siya? Hindi ko naman alam eh. Talaga, walang information sa inyo. We didn't know. We were also surprised. Kita nyo mga kababayan, ano? Kita nyo kung paano kasinungaling itong Soto na to. Huli na, nagsisinungaling pa eh. Kaya, tama talaga sa Senator Marcoleta. Ha? Ang mga senador, Judas lang ang maaaring masahol pa kay Judas. At kung itong si Trillanes ay naniniwala doon sa kanyang sinasabi, kakain kaya rin siya ng tae. Yan po mga kababayan, no? Na hindi na po babaliktad pa itong mga ito. Dami na pong nangyari, oh. Tingnan nyo. Ito, latest lang mga kababayan, no? John Vic Remulla out, no replacement, talk yet palas. Kita nyo, mga kababayan. Si Remulla, alam naman po natin to si Remulla, di ba? Alam naman po natin, kapatid to ni Boyeng Remulla, yung ombudsman ngayon. Pero, hindi na siguro kinaya ni Remulla, mga kababayan, na hindi niya na kaya sigurong tanggapin pa, no, sa kanyang konsensya. Wala pong warrant of arrest, tapos huhulihin mo si Bato. Tama nga naman, ano, walang warrant eh. Dahil dyan, si John Vic Remulla. Kaya sa tingin nyo mga kababayan, sa tingin nyo, sa nakikita ngayon ng mga senador na ito, magbabaliktaran pa kaya? Hindi na yan mga kababayan. Nanatili na lang yan. At tingnan nyo si Remulla, ang record po nito si John Vic, dati ito, na kay Binay. Pero nang mapansin niyang si Tatay Digong ay lumalakas na,
bumitaw ito kay Binay, pumunta na ito kay Tatay Digong noon. So, nararamdaman na kaya ni John Vic Rimulya na kailangan niya ng bumitaw dito kay Marcos Jr. at pumunta na siya sa kampo ni BP Sara? Sa tingin ninyo mga kababayan? Di ba? Kasi, pwede naman siyang makiayon na lang eh. At isa pa sa napansin ko dito, bakit walang nakaano yung Interpol? Bakit mismong si Trillanes lang? Kasi kung mayroong Interpol yan, dapat alam na ng DILG yan eh. Kasi international police yun, di ba? So may record sa kanila yan. Di ba yung katulad kay Tatay Digong, may ganun? Eh ba't ito wala? Si Trillanes lang. Trillanes na ba ngayon yung ICC, Interpol? Siya na ba ngayon yung may red notice? Siya na lahat? Ano ba si Trillanes? Super ano? Super tae judge na ba? Ayan mga kababayan, sa tingin nyo, anong nakikita nyo rito kay John Vic? Okay? So yan muna, medyo mahaba-haba ng ating live, ng ating video pala. Sunod na lang tayo magbatian muna mga kababayan, mahaba na pala, napahaba na ako at anong oras na pala. Okay mga kababayan, maraming salamat. Next time na lang shoutout Pilipinas as always. Bye-bye!